Magandang umaga sa lahat. Ako nga pala si Sir Amante. Sa araw na ito, ang pagsusuri na ginamit na datos sa pananaliksik ang ating tatalakayin ngayon. Unang quarter sa Filipino 7. Pananaliksik. Ang pananaliksik, ito ay isang sistematiko, kontrolado at kritikal na pag-imbestiga sa hipotetikal na pahayag, paksa, pangyayari at iba pa. Ito din ay isang paraan ng pangangalap o pangunguha ng mga datos o impormasyon. Narito ang mga hakbang sa pananaliksik. Una, alamin o piliin ang paksa. Pangalawa, paglalahad ng layunin. Pangatlo, paghahanda ng pansamantalang bibliography. Pang-apat, paghahanda ng tentatibong balangkas. Panglima, pangangalap tala o note-taking. Pang-anim, paghahanda ng iniwastong balangkas o final outline. Pito, pagsulat ng borador o rough draft. Walo, pagwawasto o pagre-revisa ng borador. At ang siyam, pagsulat ng pinal na pananaliksik. Mga pamamaraan ng pananaliksik. Pagkuha ng mga impormasyon mula sa aklat at journals. Pagbabasa ng mga pag-aaral o pananaliksik sa anyo ng thesis at artikulo. Pakikipanayam o interview sa isang taong may alam sa paksa. Pagtingin sa mga online articles na mababasa sa mga websites. Narito ang mga paraan sa pagsusuri na ginamit na datos sa pananaliksik. Una, palarawan o descriptive na pamamaraan. Pangalawa, historical. At ang pangatlo, experimental. Ang palarawan o descriptive na pamamaraan, kahulugan nito ay ito ay ang mga pag-iimbestiga na naglalarawan at nagbibigay kahulugan tungkol sa isang paksa o bagay. Tinatalakay din ng mananaliksik kung ano ang kalagayan ng paksa sa kasalukuyan. Ang historical naman, ito ay kadalasang obserbasyon o case study ang ginagawa dito upang masaliksik ng maayos ang paksa. At ang experimental naman ay ang pag-aaral na ito ay sumusubok sa hypothesis tungkol sa ugnayang sanhi at bunga ng experimental na pananaliksik. Kaya ang video na ito ay may kasanayan para suriin ang proyektong panturismo. Ang proyektong panturismo. Ang proyektong panturismo ay ang paglalahad ng mga natatagong kagandahan ng isang lugar. Sa pamamagitan nito, maipapatalastas ang mga produkto, pasyalan, personalidad o kahit na anong bagay
na maaaring makatulong sa pangangat ng turismo sa lungsod ng kinaroroonan. Turismo. Ang turismo ay ang akto ng paglalakbay sa labas o loob ng bansa para sa layunin ng paglilibang, pagsasaya at ang mga bagay na may kinalaman sa negosyo o komersyo. Malaki ang gampanin upang malakas ang turismo sa isang bansa. At narito ang dalawang uri ng advertisement. Ang print media at ang electronic media. Para sa print media, dito makita ang diaryo, magazine, brochure at flyers. At para naman sa electronic media, na kung saan sa edukasyon ngayon, uso ang telebisyon, radyo, at syempre ang internet. Sa paggawa ng advertisement ay ginagamitan ng tagline o slogan, di ba? Para mapaganda o para ma-attract yung mga tao sa isang lugar o para puntahan kung ano ang kanilang i-advertise. 90.7, halimbawa 90.7 Love Radio. Kailangan mo bang i-memorize yan? Bisyo na to, di ba? Next, Hari ng Padala, di ba walang iba, LBC. At ang pangatlo, hindi umatras ang tunay na lakas, Cobra Energy Drink. So yan ang mga halimbawa ng advertisement na kung saan ginagamitan ng tagline o slogan. Mga gabay sa pagsusuri ng isang proyektong pang-turismo o travel brochure. Una, nakakapukaw pansin na pabalat, ba? Pagkaroon ng malikhain at magandang pabalat ay nakatutulong upang higit na makuha ang interes ng mga turista. Pangalawa, alamin ang target audience. Pagkakaroon ng malinaw na brochure sa pagsasaalang-alang ng pagpili ng mga lugar na maaring ayon sa budget ng mga turista. Pangatlo, payak at malinaw na nilalaman, introduksyon o panimula. Dito naglalarawan sa lugar ukol sa kasaysayan. Maaring gumamit ng iba't ibang tagline o dialekto na nakakapukaw sa interes ng mga turista. Pang-apat, lokasyon ng mga prominente o kilalang pasyalan pa. Higit na magiging madali sa mga turista ang paghahanap ng mga landmark o tourist spots kung may kasama itong mapa o paraan kung paano ito pupuntahan. Lugar kung saan maaring kumain at magpahinga. Marapat isama sa brochure ang mga lugar na maaring kainan at naghahanda ng mga delicacies ng nasasabing lugar. Pang-anim, mga larawan ng mga lugar na maaaring pasyalan, kainan at mapagpahingahan. Higit na makapagbibigay ng idea sa turista ang mga larawan na ilalagay sa brochure. At ang panghuli, halaga ng transportasyon at iba pang bilihin. Dito, makakatulong ito ng malaki sa mga turista upang mapaghandaan ang mga maaaring gastusin upang makapagtabi din ng sapat na pera.
at pagkakaroon ng malinaw na brochure sa pagsasalang-alang ng pagpili ng mga lugar na maaaring ayon sa budget ng mga turista. At yan ang pagsusuri na ginamit na datos sa pananaliksik. Ito po si Sir Amante para sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig.